Hello mga ka-legit Dower Gods, panibagong updates kung saan ito palang tunay na dahilan kung bakit ang GMA napigilang maglabas ng kanilang statement patungkol sa Tape Incorporated. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga no, sa video po na or sa picture na inyong napapanood, this is gonna be the photos that was taken last nung mga panahon na sila po ay nagsisimula pa lang ng nag-exodus ang TVJ dito po sa pamamahala ng Tape Incorporated. So, nung matatandaan po ninyo, Saturday, ang pinakahuling episode na napanood, ang Tahanang Pinakamasaya, kung saan tuluyan na nga nilang dinisolve yung kanila pong mga social media accounts, like yung YouTube, still existing, but the Facebook itself is still wala na po, hindi na po siya ma-search kahit sa ang social media. So upon na checking, sinabi po dito na or nilinaw ng GMA Network na hindi po ang Tape Incorporated ang sumuko dito po sa nasabing issue na ito, but ang GMA mismo ang nag-terminate ng kanila pong nasabing ng kanilang kontrata or block time agreement na alam natin na matatapos pa, ina-expect natin hanggang December 2025. Pero dahil po sa mga kumakalat na balita na ang isa sa mga pinakadahilan kung bakit napilitan pong i-terminate ng GMA ang block time agreement ng Tape Incorporated at ng mga lusos dahil po sa nasabing 800 million na kautangan ng nasabing producer. So, according po sa ilang online news, wala nang Tahanang Pinakamasaya ang noontime show ng Tape Incorporated sa GMA7. According po sa ilan, mutual decision nga raw ng kumpanya ang ng pamilya, Lusos at Kapuso Network ang desisyong wakasan na ang nasabing noontime show na pinangungunahan ni Isko Moreno at Paulo Contis. Ayon sa source na nakausap ng Abante, napakalaki ng gastos ng tape sa nasabing noontime show, kaya nagdesisyon sila na tapusin na yun. So, ibig sabihin, totoo po talaga yung sinasabi ng ilan na talagang hindi basta-basta magpatakbo ng isang noontime program. Lalo pat hindi pa ganun ka-establish yung kanila pong mga producer. Pero ito po mga pro-tape vloggers, matapos lumabas yung mga news na ito, nilabas nila itong logo na ito na sinasabi po nila na hindi pa raw bumibitaw ang GMA sa tape dahil meron daw silang ilalabas na ikakagulat ng lahat. So, syempre, hindi naman tayo pwede agad-agad maniwala dahil nga kung dati nga yung mga pinagsasabi ng isa sa mga pro-tape vloggers na si Ted, lahat po yun ay kabaligtaran sa mga nangyayari ngayon. So, pero madiin ang pahayag nito ay doubt. So, malabo na si Vice kasi tinatanong din po kasi ayon sa source ng ilan sa mga napakalaki ng gastos ng tape sa nasabing noontime show kaya tinapos na. Isang GMA insider naman ang inusisa namin kung ang It's Showtime na ba ang ABS-CBN na hino-host si Vice Ganda, Bong Navarro, Ogid Alcacid, Kim Chu, Ame Pera sa tipang kasalukuyang umiere sa GTV sister channel nila ang ipapalit sa iniwang timeslot ng Tahanang Pinakamasaya. Pero ito nga ang pinakamariin na sinabi na hindi raw or parang I doubt it, sabing ganon. So malabo na si Vice at ang kasama niya sa It's Showtime ang mapapanood sa noontime slot ng Channel 7. So hindi pwedeng mag-rejoice ang madlang people. Ang alam ng source, gagawa raw ng sariling noontime show ang Kapuso Network pero hindi raw agad-agad yun. Pagkatapos ng episode ng Tahanang Pinakamasaya, hindi bagong noontime show ang sasalang ng GMA, baka can show o baka pelikula. Sa Monday, may desisyon, ito nga daw nung kahapon, nakapag-desisyon na daw ang network at inaantay na lang daw ng source ng mga taga-Kapuso Network. Samantalang hinihintay pa rin ang official statement ng tape tungkol sa nasagap na Abante na humihirit ang host na makapag-live ng Tahanang Pinakamasaya hanggang sa last airing nila sa GMA7 pero hindi po sila pinagbigyan. Ang plano kasi last live episode na nila nung Sabado at puro replace na lang hanggang sa March 7. So according po sa ilan, maglalabas daw di umano ng statement itong si Mr. or sa CEO President at ang ilan sa mga
executives ng GMA. Pero base po dun sa mga source po natin, dito po sa mga nababasa natin at sa mga source, sinasabi po nila na nagkakaroon daw di umano ng negosasyon. Ibig sabihin, nagbabargaining po ang Tape Incorporated at ang GMA patungkol po sa kanilang pagpapatuloy. Baka possible po yan na babalik sila, pero different folks and different strokes na ang gagawin nila. Sabi po sa mga interview na si Isko Moreno lang daw di umano ang kanila pong i-maintain. Ayaw na rin kay Paulo, dahil si Paulo pong isa sa mga inaayawan ng mga advertisers dahil po sa hindi kagandahang background nito. But this time, may negosasyon na nangyayari between GMA Network and Tape Incorporated. Akala siguro ng Tape makukuha pa rin nila ang loob ng GMA matapos nga nakanselahin nito ang kanilang kontrata. Pero syempre, business is business. Hindi po ganon kaliit ang 800 millions para po talagang ipagpatuloy pa nila, kasi kapag po nagsisimula ang isang programa, hindi naman agad-agad yan kikita eh. Hindi katulad po sa TVJ, dahil na-inculcate na rin sa tao kung sino talaga yung mga tunay na mga noontime programs na talagang inaabangan. Kumbaga, meron na silang established viewers. May established na po silang parang credibility sa public. Kasi according po sa ilan, na parang ang pagkakamali talaga ng Tape, hindi po naging maganda yung choice nila ng mga isasalang na mga host. So kaya po yun din yung isa sa mga nangyari. Tapos ang nangyari pa po, itong si Mr. Paulo Contis, mga nagsasalita po siya against TVJ at parang nakikisaw-saw siya dun sa issue or dun sa pinaka-case, parang sinasabi siya yung attorney ng Tape Incorporated. So sa ngayon, ang inaantay po natin is papayagan pa ba ng GMA na talagang makipag-collab pa rin sa Tape? Ibibigay pa rin kaya ng GMA Network yung noontime slot na ito para sa Tape? And I think napaka-imposible nang mangyari yun, dahil alam nyo naman, baon na po sa utang ang Tape Incorporated, and I don't know kung paano pa sila makakabawi, at hindi rin natin alam kung paano po nila mababayaran yung 800 million di umano na utang ng Tape Incorporated sa GMA. Kumbaga parang utang pa po ito noon pa Ibig sabihin, di pala sila on time magbayad ng kanilang kontrata, or yung parang pinaka-block time na agreement po nila dito sa GMA. So, let's wait and see, dahil ang GMA po ang maglalabas ng kanilang panibagong noontime program na hindi pa naman sisimulan sa ngayon dahil pinagpaplanuhan pa. Pero, nagkakaroon pa ng negosasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV, and please do follow me on my TikTok account, DarEdsTV. God bless everyone. See you on my next vlog.